para po sa lahat ng mga nagtatanong tungkol po sa e-travel registration kasi marami pa rin nagtatanong kung tinanggal na ba o hindi pa. Marami pa rin tayo mga kababayan na hindi updated. So, lagi po kami nag-update sa inyo yung mga protocols, mga requirements po pauwi po ng Pilipinas para hindi po kayo magka-aberya pagdating po o pag-uwi nyo po ng Pilipinas. So, ako nga po pala si Joency Fernandez po, isang OFW advocate. Ang e-travel registration po ay hindi po yan tinanggal at hindi po yan tatanggalin kasi yan po ang kapalit ng departure card at saka arrival card. So, paano po mag-register ng e-travel? So, pumunta lamang po kayo sa Google. Type nyo lamang po ang etravel.gov.ph po. Hindi po ito APSA at wala rin tong bayad. Free po ito. Mag-iingat po tayo sa mga scammer or sa mga link na kiniklik po. Kasi marami po tayong mga katulad na OFW na na-scam. Dahil sa pag-register po ng e-travel, humihingi sila ng bayad. Wala po itong bayad. So, mag-update po tayo ng mga requirements pauwi po ng Pilipinas, lalong-lalo na yung mga magbabakasyon ngayong Pasko. Alam ko, gusto nyo makasama inyong mga pamilya. Pero, pag ganyan na magbabakasyon kayo, malapit ng Pasko, napakahirap pong umuwi. Napakadaming tao sa airport. So, yung mga bagahe nyo, ingat-ingatan nyo po, i-plastic nyo. Kasi alam naman natin na sa airport natin is maraming katarantaduhang ginagawa. So, mag-update po tayo sa mga requirements po pauwi po ng Pilipinas. Siyempre, kung isa kang OFW, kailangan mo ng passport, re-entry visa, plane ticket, at saka e-travel registration. Pag pauwi ka ng Pilipinas, pag nag-register ka ng e-travel, ang isi-select mo po is arrival. Kasi dalawa po ang pagpipilian dun eh. Kung pauwi ka, arrival. Kung pabalik ka, departure. So, kung pabalik ka naman ng abroad, kung pabalik ka sa iyong dating amo, kung isa kang household worker, bago ka magbakasyon sa Pilipinas, kailangan yung kontrata mo is na-verify na ma-stamp siya galing Polo. So, bago ka magbakasyon, kailangan na-stamp na ang inyong kontrata. Tapos, yung OEC or OFW Pass, kung hindi ka naman makakakuha ng OFW Pass sa DMW mobile apps, pumunta ka po sa DMW. Doon po sa Ortigas. Para makakuha po kayo ng OEC or OFW Pass. So, wala pa rin pong pagbabago sa mga requirements or protocols po pauwi at pabalik po ng Pilipinas. Lagi po kami mag-update sa inyo kung may mga pagbabago po para hindi po kayo magka-problema pagdating po sa airport. Kamakailan lang po, meron po tayong isang kababayan or isang OFW distress po na biglang pinauwi ng kanyang amo. So, anong dahilan? Sinisiraan siya ng kasama niya sa trabaho. So, hindi na ito maiwasan sa ating mga Pilipino or sa ating mga OFW. Nandyan yung mga kababayan natin na sip-sip, nagmamagaling, mahilig manira. Wala na tayong magagawa kung ganyan ang ugali nila. Ang gawin mo lang, gawin mo ang trabaho mo, huwag mo patulan. Nagpunta ka sa ibang bansa para magtrabaho at hindi para magpagsabayan sa kayabangan ng kasama mo, di ba? So, kawawa naman yung isang kababayan natin na pinauwi, na wala siyang kaalam-alam, na ang sabi ng amo niya is dadalhin na siya sa isang lugar, tapos sa airport na pala siya dadalhin, kompleto na yung mga dokumento niya, pauwi ng Pilipinas. Wala siyang kagamit-gamit at kapera-pera. So, buti na lang meron tayong mga kababayan na may mabubuting puso. So, binigyan siya ng pera. So, gusto ko lamang pasalamatan yung isang kababayan natin na nagbigay ng konting tulong, isang kababayan natin na umuwi na walang-wala. So, sa mga ganitong pangyayari, hindi na to bihira eh. Madalas na itong mangyari sa ating mga kababayan na nagtatrabaho ng household worker. So, dapat lagi tayong maging handa. Pag-aralan natin kung anong klaseng ugali ang meron yung mga amo natin. Huwag tayong maging kampante yung kabaitan nila. Kasi yung kabaitan nila is nagbabago. Mga plastic kasi mga yan. Hindi, reality to reality. Mga plastic ang mga yan. Sinasabi ko lang yung totoo. Kasi yun ang naranasan ko. Kahit hindi ako nagtrabaho ng household worker, pare-pareho lang sila mga plastic. Hindi ko sinasabi yung kagandahan. Gusto kong sabihin sa inyo yung mga pangit na naranasan ko para maging handa kayo. Kasi wala tayo sa sariling bansa natin. At saka pagdating doon, wala tayong batas. Sila pa rin ang nasusunod. Lahat ng kwento, lahat ng mga nangyari, pwede nilang baliktarin. So, di ba, marami tayong mga kababayan na hanggang ngayon is minamaltrato pa rin. Hanggang ngayon, hindi matigil-tigil yung pang-aabuso sa kanila. Kasi, wala tayong batas doon. Wala tayong karapatan, wala tayong kapangyarihan pagdating sa ibang bansa. Lalong-lalo na sa Middle East.
Kaya mag-ingat-ingat na lamang po, huwag tayo maging kampante sa ugali ng ating mga employer. Lalong-lalo na sa mga mahal kong kadama. Kayo lagi po ang aming pinaalahanan kasi nasa loob po kayo ng bahay, hindi po kayo makalabas. Lalo na ngayon, palapit ng Pasko, siguro nandyan lang kayo sa inyong mga kwarto. Umiiyak, o kaya kausap ang pamilya, nasasabik na makasama ang inyong mga pamilya sa Noche Buena. So, wag nating pahirapan ang ating mga sarili pag nasa abroad tayo. Wag nating isipin yung pamilya natin sa Pilipinas. Kasi kung isipin nyo, may stress lang kayo. Pag nandiyan kayo sa abroad, focus lamang kayo sa inyong trabaho. Huwag nyo lahat ipasok sa isip nyo. May stress lang kayo. Pag na-stress kayo, maapektuhan ng inyong trabaho. Pag naapektuhan ng inyong trabaho, papagalitan ka ng inyong amo. Sinong mahirapan? Kayo. Diba? Yung mga pamilya sa Pilipinas, iniisip nyo, napapakasarap sila. Pero kayo, iniisip nyo sila. Sila ba iniisip nila yung kalagayan nyo? Kaya dapat, wag nyo sila masyadong isipin. Isipin nyo yung sarili nyo pag nasa ibang bansa kayo, para hindi maapektuhan ng inyong trabaho. Alam niyo naman yung ugali ng mga Arabo. Basta nasa loob kayo ng bahay nila, pinapasahod nila kayo, pinapakain, utos ng mga yan. Kahit nilinisan mo na, uutusan ka pa rin. Linisin mo yan, muskila. So sa lahat po ng aking mga kababayan at mga OFW po dyan sa Middle East, Merry Christmas po. Mag-iingat po kayo and God bless. Ako nga po pala ang yung lingkod, Juency Fernandez po, isang OFW advocate.